Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Veritas. Mayroon po tayong YouTube channel para dito. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, paki-subscribe na po. Mayroon din po tayong Veritas Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, paki-follow na po. Dito po, nagdi-discuss po ako ng piling topic. Dinidiscuss ko po ito ng malaliman, malawakan, comprehensive para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil naniniwala po tayo ang katotohanan, ang veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. Ito, pag-usapan natin. Nandiyan na naman si Mike Defensor. Ano ba to? Ano ba to? Instigador? Ha? Ayan. Sa mga kinakalat niyang mga sabi ng parang fake news binara siya ngayon ng NBI. Kasi ang dami niyang sinabi na sangkot daw ang NBI. Ngayon, sinagot siya ng NBI. Yan. Pag-usapan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, itong tungkol sa pagiging instigador. Instigator ni Mike Defensor, si Mike Defensor. Isa siya sa mga pinangalanan doon sa yung lista ni Montulfo. Yung di umano'y sangkot sa dito sa mga planong destabilisasyon o kudeta. Doon, nabanggitan doon si Mike Defensor sa listahan ni Montulfo. Ngayon, ang tinanong si Mike Defensor niyan, tungkol diyan, ang sabi niya, siya ay nag-o-organize ng mga rallies. Pero hindi daw siya sangkot sa mga destabilisasyon. Rallies daw ang ino-organize niya. Sa katunayan, mga kabunyog, mga kababayan, itong mga rallies na naganap na ito, mga naganap na rallies na ito, ayan, si Mike Defensor ang isa sa mga niyan. Inamin niya naman, siya yung isa sa mga promotor niyan, mga nag-organize ng mga rallies na yan. Lalo na yung sa United People's Initiative. Sila. Sa katunayan, nung nagkagulo nung November 16, nung nagkaroon ng tensyon sila Eric Celes at saka yung mga leaders ng United People's Initiative, kasi hindi pinapapasok si Eric Celes kasi nagmarcha sila galing ng EDSA Shrine. Ay ang dala nilang mga panawagan, Marcos resign. Hindi pwede doon yung Marcos resign, kaya hindi sila pinapapasok. Nung hindi sila pinapapasok doon, kausap nila yung mga leaders ng United People's Initiative. Binabanggit ni si Eric Celes, sabi niya, alam na ni Atty. Torion at saka ni Mike Defensor na punta kami dito. O ganun. Ibig sabihin talagang ang pangalang Mike Defensor ay malakas na ngayon. Madalas nang binabanggit sa hanay ng mga DDS, Parang ang lakas na ni Mike Defensor sa mga DDS. Parang siya yung lagi yung nasa likod. Actually, yan din ang mga role na gusto ni Mike. Mga political operators, mga katulad niyan. Katulad yung nangyari kay Gutesa, yun. Sabi ni Marcoleta, ang nagdala sa kanya kay Gutesa ay si Defensor. Pero siyempre naman, ang sabi naman ni Mike Defensor, daw siya, lumapit na lang sa kanya, pero hindi niya daw yan kilala si Gutesa. Sus naman. Sino naman naniwala ng gano'n na lumapit na lang sa'yo, nagpakilala na gustong magbigay ng information? Pwede ba yun? Hindi. Yan, ganyan talaga yan si Mike Defensor. Kahit nung panahon ni Gloria Arroyo, nung na-involve si Gloria dun sa Hello Garcia, ang mga nag-operate noon para ipagtanggol si Gloria, gumawa ng mga paraan para malampasan ni Gloria yun, si Mike Defensor. Kaya nga siya masyadong lumakas kay Gloria, ang little president na Gloria Boy. Kasi masyado na siyang grabe yung ginawa niyang mga operations para kay Gloria. Kinikredit nga siya na kaya hindi napabagsak si Gloria sa buong panahon na presidente si Gloria dahil si Mike Defensor. Maano ang mga isip ni Mike Defensor kapag mga ganyan, mga political operations.
ganyan yung expertise niya eh. Kaya ano eh, kahit pa sabihin, kahit pa dinideny niya na siya yung mga nasa likod ng mga nangyayari na yan, ang totoo, siya yun. Ha? May pagkaano nga, instigator. Instigator. Siyempre, hindi niya naman aaminin na siya ano, nagpaplano ng destabilisasyon. Siyempre, ang inaamin niya, rallies. O, siya daw yung ano, nag-organize daw siya ng rallies. Pero, yung mga, ano, ah, yung mga plano sa likod niyan, siya. O, sa katunayan, yung programa sa The Spokes, nandun siya sa kasi yung ano, yung leader ng ano, mga retired na military officers, si retired General Major General Romeo Pocis. O, yung mga tanong ni Mike Defensor doon sa programa sa Billionaire News Channel, leading eh. Sabi niya, General, halimbawang dumami ang mga tao. Oh, halimbawa dumami ang mga tao, anong mangyayari? Anong nang i-expect diyan? Sabi ni ano, linilid niya. O kasi general nung EDSA People Power 1, kunti lang yung tao tapos dumami. Yung EDSA People Power 2, ganun din. Nagsimula sa konti, dumami. O paano yan kung dumami yan? Anong mangyayari diyan? O sabi ni ano ni retired Major General Pocis, pagka dumami yan, hindi na natin makokontrol yan. Ha? Pagka dumami yan, hindi na natin makokontrol. O hindi natin alam ano pang ano diyan, labas na yan sa atin. Pero actually, yung ganong sagot ni retired Major General Pocis, yun din ang gustong sagot ay ano, i-lead ni Mike Defensor na ang plano nila diyan, na ang plano nila maliit lang munang mga rally sa unang araw, dadami sa sunod na araw hanggang sa dumami. Ganun yung ano diyan design. At sila Mike Defensor ang nagpaplano ng ganyan. Kaya lang mukhang pumalpak siya dito eh. Mukhang pumalpak. Mukha nga dyan sa ano, malamang nga dyan sa kay Saldico na yan, involved pa dyan si Mike Defensor eh, malamang. Kasi pang ano nga yan eh, pang painit ng sitwasyon, yung mga videos ni Saldico. Oh, importante yon, pang painit, pang agitate. Yun yung ano ni role ni Mike Defensor eh, instigator nga eh. Agitator, oh. Yan yung ano niya diyan. At siyempre, malaki yung role nung ano na yon, video ni Saldico para sana ma-agitate yung mga military. Kaya lang mukhang hindi umubre, palpak. Oh, palpak na naman yung ano, yung pagiging instigador diyan ni Mike Defensor. Hmm. Ah, ano yan? Alam nyo ba na si Enrile, malaki ang naitulong na hindi makaupo si Mike Defensor? 'Di ba? Nung si Mike Defensor kasi sumuport kay ano, kay Marcos Duterte yan. Marcos Duterte, tumakbo siyang mayor sa Quezon City, Marcos Duterte siya. Pero ang connect niya kasi, close siya sa Marcos sa pamamagitan ni Vic Rodriguez. Kasi si Vic Rodriguez, dating punong barangay, barangay captain ng isang malaking barangay sa Quezon City. Kaya nung tumakbo si Mike na mayor, ang campaign manager niya, yung kapatid yata ni Vic Rodriguez, ganun sila ka-close. Kaya nung maging presidente si PBBM at executive secretary si Vic Rodriguez, tuwang-tuwa nun si Mike. Kasi imaginein mo, si Vic Rodriguez ang executive secretary. Kaya sigurado na siyang maa-appoint. MMDA ang ilalagay siya sa MMDA. Siyempre, Vic Rodriguez eh. Oh. Kaya lang ang nangyari, 'di ba? May mga meetings ang MMDA, uma-attend na si Mike Defensor, parang sigurado na siyang maa-appoint sa MMDA. Oh, kasi ano nga naman, ano siya, gustong-gusto niya 'yan, MMDA. Oh, ang problema si Enrile noon, na-monitor si Mike na uma-attend na sa mga meetings ng MMDA kahit hindi pa naman siya appointed. Hindi kasi siya ma-appoint kasi may 1-year ban. 'Di ba tumakbo siyang mayor ay natalo. So hindi siya pwedeng ma-appoint. Kailangan munang after 1 year. Ang problema, uma-attend niya siya sa meeting ng MMDA, pinapakilala na siyang the next na chairman ng MMDA. Nakarating kay Enrile.
O nag-comment si Enrile, o bakit uma-attend diyan si Mike Defensor? O yun, napahiya. Hindi na ano, tapos natanggal. Nasibak si Vic Rodriguez na connection niya o wala na. Nawala na yung power ni Mike sa Marcos administration. Hanggang sa ano na, nag-away na yung Duterte at Marcos o napasama siya sa Duterte. O yan si Mike Defensor. O ngayon, ang isang balita ngayon, itong si Gutesa sa interview kay Mike Defensor, sinabi niya na itong si Gutesa ay ano daw, nasa nasa Marines, nasa intelligence unit ng Marines. Oh, ini-insist talaga ni Mike Defensor na nasa intelligence unit ng Marines. At yung pamilya daw ni Gutesa ay tinakot yata, oh, tinakot. Kaya yun yung sinasabi ni Mike Defensor tungkol kay Gutesa. Pero sinabi na ng Navy ng Navy at saka ng Marines, wala naman sa kanila. Oh, pero ini-insist ni Mike Defensor nandun daw. Malalaman natin 'yan sa susunod na mga araw. Pero kung nandun sa Marines si Gutesa, bakit bakit hindi niya hindi niya padalhan ng subpina? Ay kung sigurado siya si Mike Defensor na nandun nga si Gutesa sa Marines, sa unit daw ng intelligence unit ng Marines, di pwedeng dapat doon ipadala yung subpina para umattend si Gutesa. Bakit hindi niya ginagawa? Kaya hindi rin to maintindihan sila Mike Defensor sa si Marcoleta eh. Ini-insist nila na sabi ni Marcoleta, bakit daw parang sinusupil si Gutesa na wag makapag-testify. Kung gusto nilang mag-testify si Gutesa, mayroon naman si Mike Defensor kasi sabi niya nga nandun daw sa Marines, o di ipasumpina nila para umattend ito, para masabi nito ang lahat ng nalalaman ni Gutesa. Pero hindi naman nila ginagawa eh. O tapos magrereklamo sila Mike Defensor at saka si Marcoleta na walang transparency kasi hindi pinapatestigo yung mga dapat magtestigo tulad ni Gutesa. Sino naman nagsabing hindi pinapatestigo? Gusto nga nila Ping Lacson na mag-testify si Gutesa eh. Sila lang naman ang hindi ito pinoproduce. Hindi nila pinoproduce samantalang sabi niya alam niya kung nasaan. Ngayon, ang pinakahuling interview kay Mike Defensor, ini-insist niya pa rin na nandun daw sa unit ng Marines, intelligence unit, at yung mga pamilya daw nito ni Gutesa ay tinakot. Tinakot daw ang pamilya. May sinasabi pa nga siyang nirescue daw nila. Talagang ang mga kwento ni Mike Defensor, nirescue daw. Ibig sabihin, dahil hinahawakan daw ng Marines, tinatakot daw yung pamilya, nirescue nila. Ba't hindi nila pagsalitain? Ba't hindi nila i-present sa media? Magkwento para mapatunayan na totoo yung sinasabi nila, hindi nagsisinungaling. Yan ang problema dito kila Mike Defensor panay panay intriga. Hindi mo alam kung totoo ang sinasabi. Kung talagang gusto nilang patunayan na totoo yan, i-present sa media kung hindi man si Gutesa, yung pamilya, pagkwentuhin yung pamilya ikwento nila na inano nga sila, tinakot nga sila, na si Gutesa nga ay pinoprotektahan ng kanyang mga dating kasamahan. Bakit hindi nila i-present? Yan yung pinakamagandang ebidensya nila na talagang si Gutesa ay pinipigilan magtestigo. Kung hindi man makapagsalita si Gutesa sa press con, o di yung pamilya, kasi sinasabi ni Mike Defensor, tinatakot daw yung pamilya pero ni-rescue daw. O sinong nag-rescue sila? O di kung ni-rescue nila, di ibig sabihin, alam nila kung ano to. Ba't hindi nila i-present sa media para mas maging kapanipaniwala? Ang nangyayari ngayon, dun pa nga sa rally ng Iglesia ni Cristo, sabi ni Marcoleta, sabi ni Marcoleta, kaya pala yung term nila, Rally for Transparency. Kasi yung mga dapat magtestigo daw, pinipigilan. Ang tinutukoy nila isa doon, si Gutesa. Pero hindi naman pinipigilan hindi pinipigilan, hinahanap pa nga nila Ping Lacson para
para umattend sa ano, para umattend ah, sa hearing ng ano, sa investigation ng Blue Ribbon. Oh, kaya lang hindi naman pino-produce nila Mike Defensor. Sabi lang ng sabi si Mike na ano, nandun sa unit ng intelligence ng Marines at yung pamilya ay tinakot, ni-rescue daw. Ah, ibig sabihin, sila ang may kunik kay Gutesa. O, ba't hindi nila kunkin para magsalita? O, para ilabas na yung nalalaman niya. O, yan yung ano. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, hmm, itong itong isa pang sinabi ni Mike Defensor sa Billionaire News Channel na ano rin malamang fake news na naman ito. Ha? Isa pang sinabi ni Mike Defensor yung tungkol kay ano, yung dalawang alalay ni ano, staff ni Saldico, yung nababanggit sa mga hearings, si Paul Strada saka si Mark Tiksay, si Mark Tiksay. Pero ayon kay Mike Defensor, ito na naman. Sinabi na naman ni Mike Defensor na si Paul Strada daw ay tinutorture. Pati yung asawa na buntis yata, tinutorture din daw. Yung ganung katindi ang mga akusasyon ni Mike Defensor Tinutorture daw. At tinurture para mapilitang umalis ng Pilipinas. Pinilit na makapunta ang lumabas at napunta daw ng Chile. Ano yon? Ganon din yung sinabi ni Marcoleta Nasa Chile daw itong si Paul Strada. Ang kwento ni Mike Defensor sa ano mismo ito sa interview sa kanya sa Billionaire News Channel, ano daw, si Paul Strada kasi saka si Mark Tiksay, ito yung binabanggit na mga staff o tauhan ni Saldico na kapag nagdi-deliver ng mali-malitang pera sila Bryce Hernandez, ang tumatanggap doon sa mga bahay at kondo ni Saldico ay itong dalawa, si Mark Tiksay at saka si Paul Strada. Kaya ito yung importanteng testigo para magpatotoo na totoo nga na nagdi-deliver sila Bryce Hernandez ng pera, mali-maleta. Kapag nagdi-deliver naman sila Saldico daw, sila Romualdez at saka kay PBBM, ito rin yung kasama ni Saldico. At ini-escortan sila ng security nila Gutesa. Yan yung yan yung binubuo nilang kwento diyan. O ngayon, importante itong si Paul Strada. Kaya ang sabi, tinurture ito, tinakot, na wag nang umalis na dapat ng Pilipinas para hindi makapag-testify. Siyempre, ang inaakusahan nila diyan, ini-insinuate nila diyan na ang nag-torture dito o nagtakot ay sila Romualdez. Kasi ang mga testimonya nito ay magiging kontra kila Romualdez. Kaya ito daw ay pati yung asawa sinama sa dinitain daw ito. Ibig sabihin, illegally dinitain. Ibig sabihin, tinago kung saan. Pero nung bandang huli, nag-decide yata na palabasin ng Pilipinas. Kaya ngayon daw, nasa Chile ito. Ngayon, ang akusasyon ni Mike Defensor, kung pagpapalabas dito kay Paul Strada sa Pilipinas, papunta ng Chile, ay nilakad ng NBI. Isa daw mismong personnel ng NBI ang gumawa ng mga faking passport. Ginamit talaga yung ng gobyerno. Para nga lang makaalis ng Pilipinas, hindi na makapag-testify dito. Illegally detain yung mag-asawa, sinaktan pa sila Paul Estrada. Yun ang sabi ni Mike Defensor At NBI ay involved dito. Yung may personnel daw ng NBI na siya mismong gumawa ng paraan para makagawa ng faking passport para kay Paul Estrada at sa asawa nito para makalabas ng bansa. At ngayon ay nasa bansang Chile. Kaya lang, ngayong araw lang, nag-press con ang NBI. Nag-press con ng NBI. Pinasubalian. Parang kulang na lang sabihin sinungaling si Mike Defensor. Sinubalian. Ngayon lang, pinasubalian ng NBI, binara si Mike Defensor, kasinungalingan daw yun. Hindi totoo yun. Hindi daw sila involved dyan. Yan sa na yan, kay Paul Estrada, hindi daw nila dinitain yan. Wala silang record yan.
at wala silang staff na na-involve kung na ano na gumawa ng passport niyan. Wala daw ano kasi katotohanan yang mga ina-allege na yan ni Mike Defensor. So ngayon parang lumilitaw itong mga sinasabi ni Mike Defensor, ano parang ano ba to, fake news. Parang hari na ng fake news si Mike Defensor kung ano-ano nang sinasabi. Ah, bakit hindi niya i-present si ano? Bakit hindi si Mike Defensor mag-present? Ba't hindi niya i-present? Kung na-rescue na yung asawa ni Gutesa, ba't hindi niya i-present sa press con para maging kapanipaniwala siya? Bakit wala siyang mai-present kahit man lang pamilya ni Paul Strada na magko-corroborate o magsasabi totoo yung sinasabi ni Mike Defensor? Oh, parang ano lang makapagsabi lang na nandun na sa Chile, na tinorture, illegally detained, pati yung asawa, at ngayon ay ano, pinalusot ng NBI, ginawa ng fake passport. Ang daling Anong preba niya? Anong ebidensya niya? Anong proof niya? Resibo niya na totoo yung kanyang mga sinasabi? Kaya medyo kanina, galit yung NBI sa press con eh. Ha? Hindi raw totoo yung sinasabi ni Mike Defensor na yon. Ha? Ito bang mga sinasabi na to ni Mike Defensor ay bahagi pa rin ng pag-i-instigate, pag-agitate para magalit ang publiko at lalo ang military? Kasi alam naman natin na 3 araw yung rallies na yan. Parang ginagatungan yung sitwasyon eh. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, yan yung update dito sa kay Gutesa, kay Paul Strada, at itong mga pinaggagawa ni Mike Defensor. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.